Lima ang aking pinsan sa aking tita na itago na lang natin sa pangalang Amelia. Biyuda at 58 years old na siya nang magawi ako sa kanilang bahay somewhere in Manila para pansamantala ay doon manirahan. Iyon ay dahil natanggap ako sa isang trabaho at may layong isang sakay mula sa kanilang bahay. Hindi sa ipinagyayabang dahil aking kamag-anak ay literal na may asim pa itong si Tita Amelia. At dahil may kaya sa buhay ay literal ang pagkaputi niya at napanatili niya ang hubog ng pangangatawan na hinahanap ng isang lalaki sa babae at mama ika nga. 4 na palapag ang bahay ni na Tita Amelia at lahat ng aking mga pinsan na isang babae at 4 na lalaki ay may sari-sariling mga kwarto. Ang aking pansamantala lamang sanang paninirahan kina Tita Amelia ay tumagal dahil na rin sa kanyang kagustuhan. May bakante kasing kwarto sa kanilang mansyon na dating kwarto ng katulong at ang aking mapayapang pananatili kina Tita Amelia ay hindi ko inasahan na mauuwi ang ilan sa aking mga gabi na ang butas na sinubok na ng panahon ay aking "33 years old, year 2017, 8 years ago ang nakararaan nang mangyari sa akin ang isa sa mga ganap sa buhay ng ibang tao na inakala kong kwentong barbero o gawa-gawa lamang ng mga isip na malikhain o di kaya naman ay mga taong ang gusto lamang ay magpasikat sa kakilala na nagawa o nangyari sa kanila ang isang pangyayari na imposible o hindi ka panipaniwala. Itago mo na lang ako sa pangalang Ramil, 41 years old at kasal sa isang babae na itago mo na lang sa pangalang Jonah. At sa loob ng 5 years naming pagsasama, pinagkalooban kami ng 2 anak na siyang aming magkasamang pinaghahandaan ang kinabukasan. Live-in kami for 2 years at married for 3 years. At kung paano ako napunta sa poder ng aking Tita Amelia, sa loob ng halos 2 taon ay narito ang buong kwento. Hindi sa pagyayabang o pagbubuhat ng sariling bangko ay may kaya ang aming pamilya. 3 kaming magkakapatid, 2 lalaki, 1 babae at ako ang panganay. Elementary pa lamang ako. Gaya nga ng nasabi ko na, hindi sa pagyayabang ay lapitin na ako ng mga babae. Yun ay dahil sa aking angking kagwapuhan. Puppy love, crush at kung ano-ano pa ay always akong present. Katunayan, dahil sa itsura meron ako, marami ang nagsabing maaga raw akong makakapag-asawa. Lalo't halata rin naman raw na mahilig ako sa babae. Okay naman ang panahon ko ng pag-aaral bilang elementary at tuluyan ko pang na-enjoy ang pag-aaral bilang estudyante noong pasukin ko na ang mundo ng high school. Na talaga namang marami at malaki ang binago sa akin bilang isang lalaki na hindi man mana Alden Richard, Rico Yan, Aljur Abrenica o Daniel Fadilla ang itsura, ay meron din naman akong unique na kagwapuhan. Bukod sa malakas na appeal sa aking mga kaklasing babae, ay ang aking itsura din ang dahilan kung bakit marami ang nakakakilala sa akin sa aming campus. Ikaw na ang hindi mawala sa samot-saring pangkalahatang ganap sa school at mabalandra ang pagmumuka sa stage na sa dami ng estudyanteng nakakakita ay ewan ko na lang kung hindi ka nila makilala. Tapos pogi pa. Mabibingi ka sa hiyawan, tilian at mga ingin na hindi mo na malalaman sa kung paanong paraan nilikha. As usual ay nagkaroon ako ng GF noong high school na siyang muse din namin sa school noong first year at ganoon din noong second year. Third year high school ay wala akong GF at tinapos ko ang buong taon bilang single at tamang harutan lamang sa kung kani-kanino. Fourth year high school ay muli akong nagkaroon ng GF na itago mo na lang sa pangalang Erica.
transfer siya sa campus namin at pareho kaming 4th year high school. At sa kanya ko naranasan sa unang pagkakataon bilang teenager ang espesyal at pinakamasiram na putahe sa balat ng lupa. At kung paano ay hayaan mong aking ikwento ang hindi buong detalye. Bago ko nakilala si Erica, bilang high school ay 2 taon akong in a relationship. Pero never kaming nagkaroon ng ipinagbabawal na kulastuyan. Yun ay dahil sa pareho pa kaming bagito sa relasyon tapos nakapublic kami sa school. Kumbaga, walang privacy ang aking unang relasyon. Kaya nag-break up kaming bokya at hindi man lang kahit nakakalahati ang inyong bida. Pero ang pagdating ni Erica sa aking buhay ay iba. Bukod sa nakilala ako ng kanyang mga magulang, ay madalas akong makapunta sa kanilang bahay. Dahil si Erica ay hindi lang bastang may kaya, as in mayaman. Dahil sa edad niyang 16 years old, ay may sarili na siyang sasakyan at lakas loob niya iyong minamaneho kapag napasok sa school. At katuwiran niya, wag lamang daw siyang masasagi o makasasagi ay walang problema kahit walang lisensya. Ay hindi naman uso ang huli sa lugar namin. Alam nyo na, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay laging may tao sa kanilang bahay at alam nyo na, kung talagang hindi na kayang tiisin, anong ginagawa ng sasakyan? Nasa tagal naming mag-on ay natutunan ko na ring imaneho. Si Erica yung klase ng JF na, tara, walang tao sa bahay. At aminado akong pagdating sa ganoong bagay ay nagkakasundo kami 100%. At tulad lamang din ng iba, kami ay nakarami. Yung tipo nga, kung sa isang subdivision pa ay halos lahat ng sulok na ikot at kabisado nyo na ang pasikot-sikot. 18 years old ako nang makarating ng Cavite para mag-aral ng college at sa NCST ako nag-enroll. Pang-4 na taon ang aking kinuhang kurso at tulad ng ibang nagmula ng probinsya na nanirahan sa ibang lugar para mag-aral ay ganoon din ang nangyari sa akin. Yun naman ay hindi nagtagal dahil noong mag-second year college ako ay pumayag sina mama at papa na magrenta ako ng apartment. Hindi kasi ako masyadong makafocus sa pag-aaral dahil nadadamay ako sa gawaing bahay ng aking mga insan. Nasa halip ay assignment or project o di kaya naman ay rest day ko pag araw ng Sabado at Linggo. Yun nga lang, mas nagkaroon ako ng layaw noong magrenta ako ng apartment. Hindi naman ako mabarkada para gawing tambayan ng aking apartment. Pero sa aking itsura kasi at nakaranas na ng espesyal na putahe sa balat ng lupa, ay talagang hindi maiwasan. Lalo't mismong mga chikas ang halos kalahati sa aking kaklase. Hindi pa kasama ang aking mga nakikilala. Hindi naman noon nasira ang aking pag-aaral. May isip naman ako at alam ko kung paano ilagay sa lugar ang aking pagka-kastuyero. Hindi lang talaga maiwasan at mayroon tayong kasabihan na masama ang tumanggi sa grasya kapag ito sa iyo ay lumapit na. 3 ang aking naging GF sa 4 na taon sa college. Medyo naging papalit-palit, hindi ko naman sila masisi na gwapo at lapitin ng babae ang kanilang nagustuhang lalaki. At masasabi kong kung napupudpud lamang, baka napudpud na. Sabihin na lang natin na nakagraduate akong dalubhasa sa 2 at magkaibang bagay. 22 years old ay tapos na ako ng college. Masaya na mahirap ang maging isang estudyante at para sa akin depende na iyon sa bawat isa kung paano mo iyon mai-enjoy. Dahil sabi nga ng iba, ang pag-aaral ng college ay usaping pangkinabukasan na. Pagka-graduate ko ng college, 3 months akong nag-break at umuwi ako sa amin. Sa Cavite rin ako naghanap ng trabaho. Sa dami kasi ng pwedeng pag-applyan ay ikaw na lang ang mamimili. Nandyan ang EFZA, FCIE at ang Yazaki na siyang unang company
na tumanggap sa akin bilang kanilang employee. Marami akong pinasahan ng resume, kumbaga malaking bagay kasi ang 4 na taon sa college, tas may itsura pa. Although nagpasa ako ng resume, pero pabalik parang pinilahan naman ako for interview at napili ko ang Yazaki dahil mas malapit iyon sa aking dating apartment. 23 to 33 years old, bago ako napadpad sa bahay ni Tita Amelia, 10 years akong naging empleyado at tulad ng ibang naghahanap buhay, isa ako sa mga hindi matino sa isang company. At sa aking unang company na Yazaki na regular ako, 2 years akong nagtrabaho doon bilang regular. Nagsawa ako't nag-resign at sinadjust pa nga ng aking mga magulang ang mag-ibang bansa. Pero parang hindi iyon ang sinasabi ng aking puso dahil isa ako sa mga naniniwala na sa Pinas kapag masipag ka, pwede rin naman tayong umasenso. EFSA at FCIE, lahat ng company na aking ina-applyan, nare-regular ako. Pero tulad lamang din ng unang company kung saan ako na-regular, ay nag-resign din ako. Isa ang sahod sa akin naging dahilan kung bakit ako naging palipat-lipat ng company. Nakaisip akong mag-Manila dahil kumpara sa Cavite ay di hamak na mas malayo ang pagitan ng kanilang rate. Ang totoo niyan, sa loob ng 10 years na aking pagtatrabaho lokal, ay halos wala akong naipon. Meron naman pero hindi ko masasabing ipon. Isa akin pa na hindi man nagpapadala sa aking mga magulang dahil alam kong mas may pera sila kesa sa akin at kapatid, pero hindi makaiwas sa bebot. Wala naman akong bisyo para magpunta at gumastos sa kung saan-saan at sa dami ng aking naging GF na halos lahat pa iyon nakalaro ko ng sungka, ay isa lang ang aking napatunayan. Mali ang mga tao na nagsabing maaga akong makakapag-asawa dahil umabot ako ng 33 years old na walang asawa at lalo't higit anak. Nagdesisyon akong mag-Manila. Sa isip ko ay makikituloy muna ako kina tita at siya nga si Tita Amelia. Kung hindi ako nagkakamali, 20 years old ako noong mabiyuda si Tita Amelia. Mayaman ang kanyang napangasawa at isa ito sa patunay na kahit gaano karami ang pera ng isang tao, kapag kalusugan ang pinabayaan, wala kang ligtas at susunduin ka ng manong na mayroong mahabang karit. 4 na palapag ang bahay ni Tita Amelia at noong magawi ako sa kanila para pansamantala ay makituloy, 3 sa anak niya ay meron ng mga live-in partner at isa na doon ang nag-iisang babae sa aking mga insana. Malaki ang bahay. Merong rooftop na siyang makikita kung saan naroon ang laundry at isa sa lugar sa bahay ni Tita Amelia kung saan magandang pagdausan ng party. Natanggap kasi ako sa isang company sa Manila at nataon na isang sakay lamang ang layo noon mula sa kanilang bahay. Bago pa ako tumuloy kina Tita Amelia, alam ko na mayroong ekstrang kwarto para sa akin. At iyon ay ang dating kwarto ng kanilang kasambahay. Plano ko ay mga ilang buwan lamang dahil mas komportable kasi ako kapag nag-iisa sa bahay. Pero mismong si Tita Amelia ang nagsabing bakit pa ako gagastos sa halip na ipon ko na yun. Total naman raw, walang gumagamit ng kwarto kaya akin na akin iyon hanggat nandoon ako. At madalas pa nga na mayroong bakanting kwarto dahil sa may mga asawa na ang 3 sa anak ni Tita Amelia. Isa si Tita Amelia sa nagtatanong at nanghihinayang na bakit raw sa aking edad na 33 years old at gwapo ay wala pa akong asawa. Sayang naman raw ang aking magiging lahi. Maghanap daw ako ng babae na maganda para magaganda at gwapo ang aming magiging supling. At sinabi pa nga, kung ako lang ang may ganyang itsura, marami siyang bubuntisin. Sa edad na 58 years old ni Tita Amelia, ay isa siya sa literal na may asim pa. Nagtataka lamang din ako kung bakit sa loob ng 20 years niya ng pagiging biyuda,
ay wala siyang napili sa mga gustong lumigaw sa kanya. At ang sagot sa akin ni Tita Amelia na hindi ko inasahang sa akin ay kanyang sasabihin, hindi naman na raw kailangan. Okay na yung kung minsan ay tamang tikim lamang. Napaisip ako at sabi ko na lang na ganon, ayos din. Dagdag ko pa, ganyan din ako kaya hanggang ngayon wala pa akong asawa. At sinabing, iba naman raw ang sitwasyon ko kay tita. At panahon ang nasasayang kung palagi lang ako nga, alam nyo na yon. Naging close kami ni Tita Amelia to the point na maging ang aking mga pinsan ay nagsasabing swerte mo naman kay mama. Wala naman sigurong mali siya yun, pero noon lang daw ulit nila nakita na gumising ng maaga si Tita Amelia at yun ay para lang ipaghanda ako ng almusal sa umaga. Hindi lang yun, dahil sa hapon at kahit gabi na ko nang uwi ay inaantay niya ako para sabayan maghapunan. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang akong labang aking mga uniform, t-shirt at bagong linis ang kwarto. At ang lahat ng iyon, gawa ni Tita Amelia. Noong una, tinatanggap pa ni Tita Amelia ang pera na aking iniaabot bilang ambag sa mga bills. Pero noong lumaon, ay sinabing ipunin ko na lang. Si Tita Amelia yung tipo ng 58 years old na ginang, maniwala ka sa akin hindi mo tatanggihan. Ang dahilan kung bakit pagkaraan ng mahigit isang taon ay umalis ako sa kanila. Iyon ay dahil ayokong umabot sa puntong mabisto pa kami ng aming mga kasama sa bahay. Dahil noong tumagal ako kina Tita Amelia, na special ang naging pagtrato niya sa akin, ay nahulog ang loob ko sa kanya na iwan at baka sinadya niya para magkaroon siya ng hardinero na didilig sa kanyang rosas na pareho naming alam, hindi magtatagal malalanta na. At alam ko na imposibleng walang nakahalata noon. Alam nyo yung para lang naman siyang naghahabol ng kota. Sa aking paglabas sa bahay ni Tita Amelia ay ipinangako ko sa aking sarili na never na akong babalik doon. Na-regular din kasi ako doon sa company na aking pinasukan, kaya tumagal ako ng ganoon sa Manila. Lagi tuloy akong puyat noong aming masimulan. Siyempre, kahit sariling bahay nila yon, ay kailangan pa rin mag-ingat dahil mali. Parang may pinagtataguan sa sariling pamamahay. Ang hirap nun. Doon ako nagrenta ulit ng apartment at iyon na rin ang taon kung kailan ko nakilala si Jonah, na ngayon ay aking naging misis. Nag-live-in kami at doon na rin ako nakaisip na mag-ibang bansa. Pagkasilang ni Mrs. sa aming panganay, isang buwan bago ako lumipad pa ibang bansa, ay inuwi ko sila kina mama. Unang uwi ko, nagpakasal kami, ang dahilan kaya nasunda ng aming panganay. Work ako ngayon abroad at mayroon pa akong 3 taon mahigit na bubunuin para muling makapiling ang aking mag-iina. Sa ngayon naman dahil sa teknolohiya, halos araw-araw ko silang nakikita. Kung minsan dagdag challenge yung meron kayong tinataguan. Pero kung minsan, iyon din ang dahilan para matapos kayo ng hindi kontento.